Iniwan ko ang asawa kong mama's boy at ngayon nirereto na siya ng biyenan ko sa ibang babae. Ako si Ana, 30 years old, marketing manager. Ang asawa ko si Paulo, 32, isang IT consultant. 4 years na kaming kasal. May anak kami, si Mateo, 4 years old. Sa simula happy naman ako sa relationship namin ni Paulo. Thoughtful siya, maalalahanin, malambing, mapagmahal. Pero habang tumatagal, napansin ko yung isang bagay na hindi ko agad nakita noong bago pa lang kami. Mama's boy siya. Lahat ng desisyon namin bilang mag-asawa, kailangan muna niyang itanong kay Mama Marita, ang mama niya. At hindi lang sa maliliit na bagay ha. As in pati mga major decisions for our family, si Mama Marita pa rin ang nasusunod dahil lagi siyang kinokonsulta ni Paulo. Bago kami ikasal, okay naman si Mama Marita. Naisip kong normal lang na close si Paulo sa nanay niya since lumaki siyang mama lang niya ang kasama. Single mom kasi si Mama Marita, so syempre malakas ang bond nilang mag-ina. Pero ngayon na may sarili na kaming pamilya ni Paulo, hindi ko in-expect na ganun pa rin siya ka-close sa nanay niya. Alam mo yung feeling na kahit mag-asawa na kayo parang may third party sa relasyon? Parang si Mama ang unang asawa at ako lang yung pangalawa. Example, nung gusto kong ipa-enroll si Mateo sa isang private school na malapit sa amin. Gusto ko kasi na maganda ang foundation ng education niya and maganda yung feedback ng school. Sinabi ko yun kay Paulo expecting na pag-uusapan namin. Pero ang sagot niya agad, ask ko muna si Mama kung okay. Naisip ko bakit mas importante ang desisyon ni Mama kaysa sa akin ako ang nanay. Anak namin si Mateo, bakit kailangan pang dumaan kay Mama ang desisyon na to? Pero sige, hinayaan ko siya. After a few days, sabi ni Paulo, ayaw daw ni Mama kasi masyadong mahal yung tuition. Kaya ko namang pag-ipunan, may budget kami. Pero dahil sinabi ni Mama, yun na yung final decision ni Paulo. Hindi ko na napigilan yung inis ko pero I kept quiet para maiwasan yung gulo. Same thing nung gusto ko sanang lumipat ng bahay. Lumalaki na si Mateo. Feeling ko mas practical kung mas malaki na yung space namin. Plus may nakita na akong magandang bahay na sakto sa budget namin. Nung sinabi ko kay Paulo, ang unang lumabas sa bibig niya ay, tatanungin ko si Mama kung okay sa kanya. Sa loob-loob ko bakit kailangang humingi pa ng approval sa nanay niya para sa desisyon na ito. Nag-usap kami ni Paulo na maghahanap ng paraan para lumipat, pero nung bumalik siya pagkatapos kausapin si Mama, sabi ni Paulo, wag daw kami lumayo masyado sa bahay ni Mama Marita. Kailangan daw close para mabilis siyang makapunta kapag kailangan niya kami. Parang kami ba yung nagdedesisyon para sa pamilya namin? O si Mama? Isa pa, ito talaga yung pinaka nakaka-frustrate. Nagsuggest si Mama Marita na mag-open kami ng joint savings account kasama siya. Kahit daw sa akin nakapangalan instead na kay Paulo, pero naka-join siya. Para daw secure yung finances namin and para matulungan kami ni Mama kung sakaling kailangan namin. Siyempre hindi ako komportable sa ideya. Dapat kaming dalawa lang ni Paulo ang may control sa pera namin, di ba? Pero dahil paulit-ulit si Mama, napilit din ako ni Paulo. Ayun, nag-open kami ng account at si Mama may access na rin sa savings namin. From then on, kahit anong bilin ko para sa bahay, parang kailangan pa ng approval ni Mama. Minsan kapag may binili ako, sasabihin ni Paulo na baka kailangan muna naming ipaalam kay Mama kasi baka magalit siya. Seryoso ba? Parang pera ni Mama yun sa totoo lang. Wala naman siyang ambag sa savings. One time nagkasakit si Mateo. Mataas ang lagnat niya at bilang nanay gusto ko na siyang dalhin agad sa ospital. Pero si Paulo bago magdesisyon tumawag pa kay Mama. Tanong niya, Ma, ano sa tingin mo? Dapat na bang dalhin sa ospital? Sabi ni Mama, wag daw muna kasi baka trangkaso lang. Sa totoo lang, nainis talaga ako. Anak ko at ako yung nanay, kaya alam ko na kailangan na siyang makita ng doktor. Pero dahil sinabi ni Mama, hesitant si Paulo. Hindi ko na kinaya. Sinabi ko kay Paulo na dadalhin ko si Mateo sa hospital kahit anong mangyari. Good thing I did kasi may infection pala siya at kailangan agad ng antibiotics. Kung naghintay pa kami, baka lumala pa. After that incident, sobrang napagod na ako emotionally. Pakiramdam ko hindi ako priority ni Paulo. Laging nauuna si Mama sa lahat ng bagay. Parang hindi kami mag-asawa. Parang si Mama ang karibal ko. At sa totoo lang, pakiramdam ko, nawawalan na ako ng kontrol sa sarili kong pamilya. Nung isang gabi, nag-away kami ni Paulo dahil gusto kong magplano ng family vacation. Siyempre gusto ko lang na mag-relax kami, enjoy time together. Pero guess what? Sinabi niya, ask ko muna si Mama kung okay. Yun na yung last straw for me. Sinabi ko kay Paulo na kailangan ko ng space
kasi hindi ko na kaya yung setup namin. Pakiramdam ko suffocated ako. Parang hindi kami nagdedesisyon bilang mag-asawa, kundi laging si mama ang may final say. Kaya nag-empake ako at umalis. Kasama ko si Mateo at umuwi kami sa bahay ng parents ko. Honestly, hindi ko alam kung tama ang naging desisyon ko. Mahal ko si Paulo, pero hindi ko na kaya yung pakikialam ni mama. Iniisip ko, mali ba ako dahil iniwan ko siya? Gusto ko lang naman na magkaroon ng pagkakataong magdesisyon kaming mag-asawa para sa sarili naming pamilya. Hindi yung palaging may nakikialam kahit sa kaliit-liitang bagay. Pero naiisip ko rin na siguro dapat nagstay ako at inayos na lang ang gusot naming mag-asawa. Kasi syempre asawa ko yon at dapat kong tanggapin na bahagi ng buhay namin ang nanay niya. Hindi rin fair na asahan kong alisin niya sa buhay niya ang nanay niya. Hindi rin naman yon ang hinihiling ko sa kanya, pero palagi niyang sinasabi na matanda na si mama, kaya pagbigyan na namin. Ilang ulit ko na siyang kinausap, pero parang wala namang pagbabago. Feeling ko palagi talaga niyang uunahin ang mama niya sa amin ni Mateo. Nag-chat lang siya sa akin noong mga unang araw. Ang sabi umuwi na raw kaming mag-ina. Pero wala siyang pinapangakong pagbabago sa pagsasama namin kaya sabi ko, pabayaan muna niya ako. Sa isip-isip ko, maganda na ring mapalayo kami ng anak niya para maisip niya kung okay lang ba sa kanyang mawala kami at mama lang niya ang kasama niya. Hindi naman siguro niya kami matitiis na mag-ina. Pero umandar ang mga linggo at nagulat na lang ako nang makita ko sa Facebook na nag-post ng picture si Mama Marita noong birthday niya. May malaking celebration pala at hindi kami invited ng anak ko. Buong akala ko simple lang ang magiging birthday celebration. Bumati pa nga ako sa kabila ng lahat kasi syempre biyenan ko pa rin siya. Siya pa rin ang lola ni Mateo. Pero bigla akong nanghinayang sa effort kong mag-compose ng magandang birthday message dahil irereto pala niya ang asawa ko sa ibang babaeng inimbitahan pa niya sa mismong birthday niya. Sobrang gigil ko sa picture. Sa isang magandang restaurant, nasa gitna siya ni na Paulo at Eliza. Ang ex ni Paulo na alam kong anak ng kumare niya. Ang caption, Paulo with my favorite daughter-in-law. Napaiyak ako sa ngit-ngit. Pakiramdam ko na bastos talaga ako ng sarili kong biyenan. Lahat ng respeto binigay ko. Konting space lang ang hinihingi ko. Pero imbes na sabihan ng anak niyang suyuin ang pamilya, nireto pa mismo niya sa iba. Nag-message sa akin si Paulo kahapon. Namimiss na raw niya kami ng anak niya. Pero ang sabi ko, ayoko nang makisama sa kanya kung doon pa rin kami titira malapit sa mama niyang bastos. At sa sobrang sama ng loob ko, lumabas na sa bibig ko ang lahat ng itinatago-tago ko at kinikimkim na pintas kay Mama Marita. Sabi ko masama ang ugali ng nanay niya, na walang modo, bastos, mukhang pera, tsismosa, at pakialamera. Hindi nagalit si Paulo, pero alam kong masama ang loob niya. Naawa rin ako sa asawa ko, kasi alam kong nahihirapan siya sa sitwasyon. Ang sabi niya, nagbibiro lang daw si mama sa picture na pinost sa Facebook. Siguro daw iniisip na baka magselos ako at bumalik na. Napatawarin ko na lang daw sana ang mama niya, na mahal niya kami ni Mateo at nahihirapan siya sa sitwasyon dahil syempre, nanay niya yon at ako naman asawa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mahal ko ang asawa ko at alam ko naman na mabuti siyang tao. Pero hindi ko na kayang tiisin ang pagkamamasboy niya. Lalong hindi ko na kayang tiisin ang nanay niya. Ayokong masira ang pamilya ko, pero napakahirap namang mabuhay sa anino ng biyenan ko, lalo na ngayon na parang binabastos na niya ako. Ano ang maganda kong gawin? Litong-lito na ako.